Alam nyo, dati may pinalabas na pelikula ng bata ako regarding People Power 1 noong araw. Sinasaid doon sa pelikula na yon, it was clear na parang tinangay yata ng mga Marcos lahat ng mga pondo ng bayan, mga alahas, pagkalalaki-laking baul na pinagsasakay sa mga eroplano. Yun, natatandaan ko sa pelikulang yon. Tapos malalaman ko, grabe naman pala yung indoctrination itong mga dilawan. Putang ina, malas ng Pilipinas. Ala ka masulingan nung wala si Duterte. Putang ina, kundi dilawan, pinklawan, puting mga putang ina. Sila Marcos o sino mga lakas. Gloria Macapagal, mga ganyan ng putang. Gibo Chudor, Bong Revilla. Ang ganun ng mga partido. No? Kwenta. Mga walang kwenta. So, nung nasira yung mga dilawan na-expose yung kanilang mga modus, hindi na naikubli ng mainstream media. Tangina na, pag-isip-isip ako, hindi naman siguro ganun kasama sila Marcos. Ganun pala. Pinatotohanan itong anak. Pinatotohanan niya kung gaano kagahaman. Alam niyo, maraming tao ang gustong magmarcha dyan. May mga responsibilidad lang ako. Naiisip ko lang yung anak ko. Alam niyo, yung kinabukasan ng mga bata. Di ba? Yung gusto mo naman yung kalakihan ng anak mo na Pilipinas is ligtas, safe, ginagawa ng gobyerno yung lahat ng makakaya niya para sa bayan. Putang ina, 'di ba? Life is unfair, pero putang ina naman. Putang ina naman bongbong, sobra naman. Sobra naman kayo. Bongbong yung mga buhaya sa Congress, yung mga lahat ng mga buhaya kayo. Mga kurakot kayo, tangina niyo naman, sobra naman. 'Di ba? Sobra kayo eh. Tangina naman, life is unfair, pero talagang you made sure it's unfair ang putang ina nyo. Talagang pinaka-unfair nyo eh. Hindi kayo nagpasalamat sa Diyos, nabigyan kayo ng posisyon o nasa ang estado kayo, katayuan kayo, putang ina nyo. Talagang parang birthright nyong kunin lahat ng pag-aari ng Pilipinas eh. Parang birthright nyo. Putang ina nyo. Parang yung mga anak nyo lang yung may karapatan ng maayos na pamumuhay rito eh. Mga putang ina nyo eh.